Hidalgo Street sa Quiapo, Manila. Ayan, so... Welcome to the exciting world of Thousand Vlogs. Kasama po yung pamilya nyo. We have here rental homes and rental houses. Ayan. Isa po sa mga rental houses natin dito, yung bahay na nakikita nyo po dito sa sulod. Yan po yung aming po ang Casa Binondo. Welcome to Las Casas Filipinas de Acuzar, Heritage Tour Part 2. At ngayon nga po, rental house po yan with 3 bedrooms that can occupy by 6 persons. Ayan. So, kung gusto niyo pong magkakasama kayong pamilya na nakatira sa isang bahay, pwede pong rental house o casa po yung re-rentahan. Okay, dito po tayo. Okay, so bali yung susunod po nating bahay, very historical po ito, no? So, again, ito pong eleganteng bahay na nakikita niyo po ngayon. Ito po yung aming po Casa Quiapo from Quiapo, Manila. Bali, ang bahay naman po na ito, naitayo po in the year 1867 sa pagmamay-ari po ni Don Rafael Enriquez. Bali, ang nagdisenyo naman po ng bahay na ito ay si Felix Rojas y Arroyo, na kauna-unahang Pilipino na nag-ensayo ng arkitektura dito po sa ating bansa. So makikita nyo nga po sa gilid ng bahay sa pinakadingding, nandyan po yung original na logo or seal ng UP Fine Arts kasi nga po, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung bahay po na ito ay naging kauna-unahang gusali ng University of the Philippines School of Fine Arts, na kung saan yung unang naging direktor po ng paaralang ito ay yung mismo rin pong may-ari ng bahay. At ilan din po sa ating mga national artists, dito po sila nag-ensayo ng kanilang husay sa pagpipinta, katulad na lamang po ni Fernando Amorsolo, Carlos Botong Francisco, at Guillermo Tolentino. Kaya nga lamang po, no, nung mailipat po nila yung School of Fine Arts ng UP sa Padre Paura Street, Manila, yung bahay po na ito noon naiwan pong abandonado. Kaya ang may-ari ng bahay na pagdesisyonan niya na maglagay ng iba't ibang establishmento sa loob ng bahay. Kaya noon po, yung second floor po ng bahay na ito ay naging bowling alley and boys and girls dormitory. Samantalang, ito pong unang palapag ng bahay na ito, nagkaroon naman po dito noon ng sex live show at isa pong abortion clinic. So that is the saddest part of the story of this house. Pero ngayon, ito pong bahay nagsisilbi na nga pong bahay ng Dallas Artist Project. So it is a non-profitable art association na pinamumunuan po ng anak ng may-ari ng resort na ito na si Miss Jam Acuzar, na kung saan siya po ay nag-i-invite ng mga artist para po gumawa ng artworks dito sa resort at i-display po sa loob ng bahay na ito. At ngayon nga po mabibisita po natin ito, pero bago po tayo pumasok sa loob ng bahay na ito ay nais ko lamang di po sa inyong ipakita yung dalawang uri ng pintuan na ginamit po nila dito. So ito pong malaking pintuan na ito, nagawa sa kahoy, tinatawag po nila ito na Puerta Mayor, meaning that's the main door of the house. At ginagamit po nila ang pintuan na to para makadaan ang mga karwahe at kabayo nila noon. Samantalang ito naman pong maliit na pintuan na bukas, tinatawag po nila ito na pustigo, at ito naman po ang pintuan para sa mga tao. So mapapansin niyo po ang pintuan na ito ay sadya pong mababa o maliit. Bakit po? Because the ordinary height of Filipino before are just 4 to 5 feet tall. That's why they make doors that they comfortably pasture based on their height. At ngayon nga po, gagamitin po natin ang pintuan nito. So, makikita po natin ngayon kung sino po ang tunay na mga Pilipino sa inyo. Okay? So, let's go. Pasok po tayo. Ito yung mga tunay na Pilipino. This is Casa Quiapo, built in 1867 and owned by Don Rafael Enriquez, Ganda. which was given to the University of the Philippines and became Laki pala sa the loob. first fine arts school from 1908 to 1926. This building is also known as Casa Hidalgo, and this house once caters sex shows and abortion services. May mga aircon po tayo pero hindi nabukas mo, sir. Saan dyan pala nagyan talaga sa loob ng bahay?
Okay, so by the way, for my guests, ito pong bahay po na ito ay original pa rin po na bahay dito po sa Las Casas dahil yung original parts po ng bahay na ito ay umaabot po ng nasa around 40 to 50%. At kasama po sa 50% original parts ng bahay na ito, yung mga bato na nakikita niyo po sa sahig na tinatapakan natin ngayon. So ito po mga bato na ito, tinatawag po nila ito ng Pedrachina stones. At ang mga Pedrachina stones, originally galing po ito ng China na noon po ay ginagamit nila na pambalanse at pampabigat ng barko during the galleon trade. Kung mamimili po kayo ng mga Pedrachina stones ngayon sa bilihan ng bato, ang presyo po niya ay umaabot na po ng nasa around 10 to 15,000 pesos. It depends upon to the thickness and size of the stone. So, meaning to say, yung mga bato po na ito ay mahal na po kasi nga po, tunay na mga Pedrachina stones po ang nakikita nyo ngayon sa sahig ng bahay. At dito po sa sulok, may makikita po kayo ditong painting exhibit na tinatawag po namin na likhalina. So, from the Tagalog word likha, which means to create, halina, which means to come on. So, ito po mga paintings na ito ay gawa po ng mga local artists dito sa Bataan. And if you are interested to these paintings, pwede niyo pong bilhin yan kasi nga po, pinagbibili ang mga likha o obra po na ito. Okay? So, by the way, I'll just give you again 5 minutes para po sa bahay na ito. So, reminders lang po that we're just allowed only to explore the ground floor of this house kasi po yung second floor is under renovation. Okay? So, sige po. Please like, share, and subscribe. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas del Alcázar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. Make sure to subscribe and leave a comment down below saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Okay, so lalabas na po tayo ng bahay. So, let's go. And so, mamaya po yan, mapapalik po natin yung area natin, no? So, dito na lang po natin itay. Okay, so while waiting for the parade, may gusto lang din po sa inyo ipakita dito sa bahay na ito. Ito po yung sinasabi nila na sinaunang CCTV
na ginagamit nila noon. So, pag sinabi natin sinauna, ibig sabihin, ito po ay hindi po yung mga katulad na CCTV na ginagamit natin ngayon sa ating mga bahay. Ito pong sinaunang CCTV na ito, actually, butas lamang po talaga ito na nakalagay sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay noon sa pinakasahig na kahoy. Sa ikalawang palapag po ng bahay na ito sa sahig na kahoy, may makikita po kayo dyang small square wood color white, malapit po sa pinakakongkretong bahagi ng bahay na nakikita niyo po ba? So, kung hindi niyo po nakikita, tignan niyo po itong pintuan na to, tapos putuntunin niyo lang po papunta dun sa sahig na kahoy, makikita niyo po ito. Naiiba yung kulay niyan, kulay puti. Actually, ito pong kahoy na ito is removable, ditanggal. Pag tinanggal po nila yan, magkakaroon po ng butas. Iyon pong butas na iyon yung ginagamit nila para po makita yung tao na kumakatok dito sa kanilang pintuan. Iyan po ang sinaunang CCTV na ginagamit nila noon na tinatawag po namin dito na CCC lip. Peephole or peeping hole, okay? Dahil sinisilip nga lang po nila dyan sa butas na yan kung sino po yung bisita nila dito noon, okay? At ang nakakatuwa po dito noon, sa ikalawang palapag po ng bahay na ito, meron po dyang mahabang lubid which is connected to the small door. Kapag hinila po nila yung lubid sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, this small door will automatically open. So ginagawa po nila ito if their visitors are welcome sa kanilang bahay, pero kung hindi naman po at kanila itong kaaway ang ginagawa po nila, binubuhusan po nila ng tubig sa butas na yan, or worse, ihi po o kumukulong tubig ang ibinubuhos nila dyan. So once again, ito pong bahay na to. Thank you for watching. From Quiapo, Manila. Okay? And now, let's proceed here. Dito na po tayo para po mas mapanood po natin ang pabuti yung parade natin. So after the parade, sa